Ito pala ang kwento ng buhay ni Gabby Concepcion, isa sa mahusay na aktor at leading man sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Gabby Concepcion, na ang tunay na pangalan ay Gabriel Arellano Concepcion, ay isa sa pinakamatatag na matinee idol at mahuhusay na dramatic actor sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Mahigit 4 na dekada na ang kanyang karera, at ang kanyang buhay ay maituturing na parang pelikula, mula sa napakalaking kasikatan, masalimuot na personal na relasyon, pansamantalang pamumuhay sa Amerika, hanggang sa matagumpay na pagbabalik bilang isa pa ring hinahangaang leading man. Maagang buhay at pinagmulan, 1964 hanggang 1979. Ipinanganak si Gabby Concepcion noong November 5, 1964, sa San Juan, Metro Manila, Pilipinas. Ang kanyang ama ay si Rolando "Rolly" Concepcion na may dugong Pilipino at Kastila, habang ang kanyang ina naman ay si Maria Lourdes Arellano. Sa panig ng kanyang ina, direktang kaanak siya ng tanyag na arkitektong si Juan M. Arellano, na kilala sa pagdisenyo ng ilang mahahalagang gusali at landmark sa Maynila. Nakuha niya ang bansag na Gabby noong bata pa siya dahil napakadaldal umano niya. Lumaki siya sa isang maayos at pribilehiyong kapaligiran at nag-aral sa Miriam College, dating Maryknoll, at Aquinas School. Kalaunan ay kumuha siya ng pre-dentistry sa Centro Escolar University, ngunit nagbago ang direksyon ng kanyang buhay nang matuklasan siya ng mga talent scout. Ang close-up boy at kasikatan noong dekada 80s. Sumikat si Gabby noong 1980 matapos lumabas sa isang sikat na patalastas ng close-up toothpaste. Dahil dito, nakilala siya bilang close-up boy, at agad na naging usap-usapan sa buong bansa. Sa edad na 15, napansin siya ng mga producer at ginawa niya ang kanyang unang pelikula sa Regal Films na 14, noong 1980. Naging matagumpay ito sa takilya at tuluyang nagpasikat sa kanya bilang pangunahing matinee idol ng kanyang henerasyon. Lalong lumakas ang kanyang kasikatan nang ipares siya sa megastar na si Sharon Cuneta. Ang kanilang love team ang naging isa sa pinakasikat noong dekada 80s. Nagsimula ito sa blockbuster movie na Dear Heart noong 1981. Sinundan pa ito ng mga matagumpay na pelikula gaya ng P.S. I Love You at Dapat Ka Bang Mahalin. Personal na buhay at mga relasyon. Ang personal na buhay ni Gabby ay madalas ding laman ng balita, katulad ng kanyang mga pelikula. Sharon Cuneta. Noong July 1984, lihim na ikinasal sina Gabby at Sharon sa isang civil wedding. Sinundan ito ng engranding kasal sa Manila Cathedral noong ika-23 ng Setyembre taong 1984 na tinutukan ng buong bansa. Nagkaroon sila ng isang anak na si Casey Concepcion, ipinanganak noong April 7, 1985. Sa kabila ng kanilang kasikatan, naghiwalay sila noong 1987 at tuluyang naanal ang kanilang kasal noong 1993. Jenny Saicria. Noong 1993, pinakasalan ni Gabby si Jenny Saicria, nagkaroon sila ng anak na si Chloe Saicria Skarn, na kalaunan ay naging Miss Earth Sweden 2016. Naghiwalay rin sila noong 1996. Iba pang anak, nagkaroon din siya ng anak na babae na si Gary Concepcion kasama ang dating partner na si Grace Ibuna. Genevieve Gonzalez. Noong 2004, natagpuan ni Gabby ang mas tahimik at matatag na buhay pamilya ng pakasalan niya si Genevieve Gonzalez. Nagkaroon sila ng 2 anak na sina Samantha Alexis at Savannah. Mas pinili nilang ilayo sa publiko ang kanilang pribadong buhay. Pagiging mahusay na aktor at kontrobersya noong 1990s. Habang tumatanda si Gabby, matagumpay siyang lumipat mula sa pagiging teen idol tungo sa pagiging respetadong dramatic actor. Mula 1980 hanggang 1995, nakagawa siya ng mahigit 80 pelikula. Kabilang sa kanyang pinakamalalaking parangal ay Gawad Urian Best Actor para sa pelikulang Narito Ang Puso Ko, 1992. FAMAS Best Supporting Actor para sa Sinungaling Mong Puso, 1992. Ngunit noong 1994, nasangkot siya sa kontrobersyal na Manila Film Festival scam.
Idineklarang Best Actor si Gabby sa pamamagitan umano ng dayaan na kinasangkutan ng kanyang manager noon na si Lolet Solis, dahil sa matinding kontrobersya at batikos, umalis siya sa Pilipinas at nanirahan sa Amerika. Buhay sa Amerika at pagbabagong buhay, 1995 hanggang 2008. Habang nasa California, tuluyang binago ni Gabby ang kanyang buhay. Nag-aral siyang muli at nagtapos ng kursong Management at International Business Administration sa Lincoln University. Pumasok siya sa corporate world bilang purchasing agent sa Gab Inc. bago naging real estate broker. Naging matagumpay siya rito at nakabilang pa sa top real estate agents ng Prudential California Realty. Matagumpay na pagbabalik sa showbiz 2008 kasalukuyan. Pagkaraan ng 13 taon, bumalik si Gabby sa Pilipinas noong 2008 at pumirma ng kontrata sa ABS-CBN, agad siyang nabigyan ng mahahalagang teleserye tulad ng Iisa pa lamang at Dahil May Isang Ikaw. Noong 2015, lumipat siya sa GMA Network, na naging simula ng panibagong kasikatan niya bilang forever crush ng maraming Pilipino. Kabilang sa kanyang mga matagumpay na proyekto ay Ika-6 na Utos 2016 hanggang 2018 bilang Rome Fuentebella. First Yaya, 2021. First Lady, 2022. My Guardian Alien, 2024. My Father's Wife, 2025. Patuloy rin siyang gumagawa ng concerts at live performances, kabilang ang Gabby Concepcion Experience sa City of Dreams, Manila. Hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa pinakaaktibo at pinakaminamahal na artista sa industriya ng telebisyon at pelikulang Pilipino. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!